Bakit nga ba kailangan ma-impeach si Sara Duterte? Simple lang. Ito ang mga kasagutan. Watch till the end. Tinanong ko po ang COA at tinignan ko po ang mga iba't ibang mga reports. Pero hindi po ito nagastos sa loob ng 19 days, kung hindi 11 days po. Na 16 million pesos mula sa 2022 confidential funds ang ginastos ng opisina ni Vice President Sara Duterte sa renta ng tinatayang 34 safe houses sa loob ng 11 araw. Dito po sa rental ng safe houses ng OBP, hindi po ito nagre-refer sa long-term lease. Tama ba? Nakalagay po dyan na 16 million, ito lang po yung cover niya. Yung December 21 up to December 31. Yes, Mr. Chair. Okay. Yun yung comment May naman pagkakahawig umano ang penmanship at tila pareho rin ang panulat na ginamit kahit magkakaiba ang pangalan sa ilang acknowledgement receipts na isinumite ng Office of the Vice President sa Commission on Audit para sa liquidation ng confidential expenses nito noong 2023. Political harassment ang tawag ni VP Sara Duterte sa pagkakabawi ng kanyang 75 police security. Kung tanggalin man ang 75 na police personnel ng VP, meron pa rin po siyang 358 na security. Sabihan ko po ang Pangulo na if you give me 100 billion, I will solve all the problems of basic education. I'm simply asking, hindi ko ma-imagine we're making so much trouble, so much fuss about a 10 million peso item na itinatanong ko lang simpleng, what is the book about? At ilang kopya ang bibilihin ng gobyerno sa halagang 10 milyong piso at i-distribute. Dagdag sa mga alegasyon laban sa bise ang pagbibigay umano niya ng 50,000 piso kada buwan sa isang dating Education Undersecretary. Pinalabas umanong ginamitan noon ng confidential funds ng DepEd sa ilalim ni VP Sara Duterte ang isang Youth Leadership Summit ng AFP. Yan ay matapos linawin ng Philippine Army na wala sila nakuhang pondo mula sa DepEd. Lumalabas kasi na ang dokumento na isinumite ng DepEd sa Commission on Audit ay certification na hiningi lang sa Philippine Army para sa Youth Leadership Summit o YLS. Tapos linawin ng Philippine Army na sariling pondo ng AFP ang ginamit sa naturang aktibidad. Hindi raw alam ng mga opisyal ng Philippine Army na gagamitin ng DepEd ang kanilang certification sa ibang bagay. May mga kakaibang pangalan na naman na nabisto sa listahan ng mga tumanggap ng confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Bukod sa mga naunang katunog ng chichirya at prutas, meron naman ngayong Team Grocery na kapangalan ng karne at isda. Sa halos 2,000 recipients ng Confi Funds ng OVP, higit 1,300 dito ang walang birth records. Huwag ka mag-alala, ma'am, sa security ko. Kasi may kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romualdez. No joke. No joke. Nagbilin na ako, ma'am. Pag namatay ako, sabi ko, huwag ka tumigil, hanggang hindi mo mapatay sila. And then he said yes.